Napapansin kong lumulusog ka na din. Kwento sa kanya na kaibigang si Mia. Isang araw nang nasa coffee shop sila. Napayuko na lamang si Nadine at napatingin sa sarili. Hindi man lang niya yon napansin. Masarap pang kumain. Madalas kasi stress reliever ko rin ng pagkain. Sagot niya sabay kagat sa cookies na in-order para sa sarili. Naku, hinahinit. Baka magsawa sa'yo si Diego at magbago. Sige Kat, baka iwan ka. Bilin pa nito sa kanya na ikinangiti lang niya. Mahal ako ni Diego at hindi mangyayari yan. Alam ko namang tanggap niya ako. Magbago man ang hugis na katawan ko. Buong kumpiyansa na sabi ni Nadine sa kaibigan. Hindi mo sigurado, Nadine. Napapailing na sabi ng kaibigan niya. Alam niyang nag-aalala lang naman ito kaya naiintindihan niya. Itong mga nakaraang linggo ay napapansin ni Nadine na napapadami ang kain niya at hindi niya yon mapigilan. Ang klase kasi na katawan niya ay mabilis tumaba at mabilis ring pumayat. O siya, sige, uwi na ako. Baka umuwi na si Diego at madat nang wala ako sa bahay. Nakangiting sabi niya bago tumayo. Nakipagbeso pa siya sa kaibigan bago tuluyang umalis ng coffee shop. Siya si Nadine Salazar. Maganda, matalino, may magandang pangangatawan kaya naman agad siyang nagustuhan na kinakasama at kasintahang si Diego na siyang CEO ng kumpanyang dati rin niyang pinagtrabahuan. Nang makauwi sa kanilang bahay si Nadine ay agad siyang nagbihes ng pambahay at tumulong sa kusina para magluto ng hapunan nila. Manang, gumawa kayo ng dessert? Baka gusto rin ni Diego? Utos niya sa kasambahay. Gusto ko ng mango graham. Mango graham, ma'am? Yun ang dessert kahapon. Naglilihi ba kayo, ma'am? Naghihinalang tanong sa kanya na kasambahay. Agad naman siyang umiling at natawa. Nako, hindi manang. Baka rin kasi gusto yun ni Diego. Paliwanag niya kahit ang totoo ay siyang may gusto. Sa kabilang banda ay naisip ni Nadine ang sinabi ng kasambahay. Hindi pa siya dinadatnan nung nakaraang buwan at delayed na rin siya ngayong buwan. At para makasiguro ay bukas na bukas, bibili na lang ng pregnancy test. Pero kung buntis nga ako, manang, gusto kong surpresahin si Diego. Nakangiting sabi niya, iniisip maposibleng reaksyon ng asawa. Naku ma'am, paniguradong matutuwa si sir niyan. At syempre, lalo na kami dahil may aalagaan na kaming bata. Natutuwang komento ng kasambahay sa sinabi niya. Mas lalo tuloy siyang nasabik na malaman ang resulta. Nang makarinig ng busina ay dali-dali siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Manang, pakihandanan ng mga nilutong pagkain. Nandiyan na si Diego. Utos niya bago lumabas para sa lubungin ng asawa. Sakto't kabababa nito ng sasakyan. Hi honey! Bati niya sa asawa at lumapit dito. Pinasadahan naman ni Diego ng tingin ang kabuuan niya. There is something in you. Agad nitong komento. Natigilan naman siya at nabitin ng ngiti. Ano naman? Ako pa rin naman yung asawa mo nun. Kahapon at kanina, bago ka umalis. Halos pabirong sabi ni Nadine. Ngayon ko lang napansin because you're wearing fitted clothes. Puna ni Diego sa kanya. Come on, so what kung tumaba ako? Yun ba ang gusto mong sabihin? Diretsang tanong niya. I want you to have a healthy lifestyle. Kaya mas mabuting dati mo katawan. Seryosong sagot ito sa kanya na tuluyang ikinawala ng ngiti niya. Getting fat doesn't mean na wala na ako sa healthy lifestyle ko, Diego. Hindi maiwasang mainis niyang sabi sa asawa. Hindi ako makapaniwalang ikaw pang magsasabi sa akin yan. Tinalikuran na ni Nadine si Diego at nagunang bumalik sa loob at nagtungo sa kusina. Nagsimulang kumain ng hindi hinihintay. Nang dumating si Diego at umupo sa tabi niya ay kumain na rin ito nang wala man lang kibo sa kanya na siyang mas nagpadagdag ng tampo niya rito. I'm sorry, nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Nang nasa kanilang kwarto na sila at handa na sa pagtulog ay sakalang ito nanuyo sa kanya. Wala ka namang dapat ipag-alala dahil maayos naman ang kalusugan ko. Dapat ngang maging masaya ka dahil lumulusog ako. Sagot niya at saka hinarap ito. Okay, itigil na natin ang tampuhan. Anyway, how's your day? Tanong nito kalaunan at niyakap ang bewang niya. Pansin niyang hinahaplos nito ang papawala niyang kurba dahil sa bahagyang pagtaba.
Nagkita kami ni Mia. Saglit na nagkwentuhan, saka umuwi na rin. Kwento niya, napatangu-tango naman ito. Ikaw, kumusta sa opisina? It's great. Mabuti't nakahanap na ako ng bagong secretary. Babae ba? Hindi niya maiwasang itanong. Yeah, I prefer a girl rather than a guy na maging secretary. Diretsang sagot nito. Kung ganun, bakit hindi nila ako ulit ang kunin mo? Ako naman ang dati mong sekretary bago pa tayo kasal. Question niya. Umaasang papayag ito. Ayaw na ayaw pa naman niyang may ibang babae na napapalapit sa asawa. Natatakot na baka lokohin o ipagpalit siya. Honey, you don't have to worry. Emma is good at wala siyang gagawing masama o ayaw mo sa akin. Besides, mas gusto ko na dito ka lang sa bahay. Mabilis sa sagot sa kanya ng asawa. Napabuntong hininga siya bago tumango. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. May meeting kami. Kinaumagahan, nagising si Nadine na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga. Dati-rati hindi ito umaalis nang walang paalam sa kanya. Mag-iiwan ito ng notes o magpapadala ng text sa kanya kung nakaalis na. Ngunit ngayon ay ni isa, wala. Ano ba kasing problema kung tumaba ako? Pareho pa rin naman ang itsura ng mukha ko. Mahinang pagkausap niya sa sarili. Natigilan siya ng maramdaman, parang maduduwal siya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at pagkatapos ay saka na rin siya naligo. Good morning ma'am, kain na po. Handa ng agahan niyo. Nakangiting bati na kasambahay sa kanya. Salamat manang. Si Diego, kumain po ba dito? Anong oras po umalis? Sunod-sunod niyang tanong. Naku ma'am, ang aga umalis si sir. Magsasaing pa lang sana ako pero sabi niya hindi na siya rito mag-aagahan. Bandang 6 po umalis na. Paliwanag ng kasambahay sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Ang alam ni Nadine, pasok ng asawa ay 7:30. Kahit may meeting ito ay 7 ito kung umaalis. Kumain na lang siya ng agahan at pagkatapos ay saka siya umalis at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na drugstore. Ate, pabili nga po ng pregnancy test. Mahinang boses niyang sabi sa tindera. Ilan? Tanong naman sa kanya. 2 po. Agad namang inabot sa kanya ang 2 pregnancy test. Nagpasalamat siya at agad na bumalik sa loob ng sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho, pabalik sa bahay at agad na nagpunta sa CR ng kanilang kwarto. Positive or not, ayos lang. Mahinang sabi niya sa sarili habang hinihintay ang resulta sa PT. Ilang saglit ay nakita na niya ang resulta. Natutup niya ang bibig sa nakita. Buntis ako. Bulalas niya nang makita ang 2 linya. Agad na tinawagan ni Nadine ang kaibigang si Mia. May mas alam ito sa gagawin dahil meron na itong anak, hindi kagaya niya na bago pa lang sa ganitong sitwasyon. Oo Nadine, napatawag ka. May problema ba? Agad itong bungad pagkasagot ng tawag. Pinahid niyang luha na hindi man lang namalayang tumulo na pala galing sa mata niya. Naiyak siya sa labis na tuwa. Mia, buntis ako. Anong gagawin ko? Agad niyang tanong sa kaibigan. Of course, mabubuntis ka. May fiancé ka. Alam na ba niya? Sinabi mo na ba? Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Not yet. Plano ko siyang sorpresahin. Kaya hindi ko pa sinasabi. Paliwanag niya sa kaniligpit ang ginamit na PT. Magbihis ka, sasamahan kita sa OB ko. To make sure at malaman natin kung ilang weeks at kumusta na si baby. Para bang mas excited pa ito sa kanya. Napangiti na lang rin siya at napahawak sa tiyan. Nagpalit lang siya ng dress dahil sabi na rin na kaibigan niyang si Mia. Wala sa sariling napahawak siya sa sariling tiyan. Masaya akong malaman na nandyan ka na baby. Paniguradong matutuwa rin ang daddy mo kapag nalaman niya. Hold on, okay? Kahit wala ka pa sa harapan ko at hindi nahahawakan. I already love you, my baby. Halos maluha niyang sabi habang hinahaplos ang hindi halos halatang baby bump niya. Habang papunta sila sa OB ay kinakabahan siya. Bumalik ang kaninang kaba na meron siya at mukhang napansin yun ni Mia. Relax ka lang Nadine. Pagpapakalma ng kaibigan. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa klinik ng OB. In-ultrasound siya para tuluyang makita ang baby niya sa sinapupunan.
Congrats, Miss Salazar, you're 8 weeks pregnant. Masayang anunsyo ng doktor sa kanya. Hindi naman niya mapigilang mapaiyak sa tuwa. Kumusta pong baby ko? Ayos lang po ba siya? Ano kailangan kong gawin? Sunod-sunod niyang tanong na medyo natataranta. Kalma lang, Mrs. Safe naman si baby at reresetahan kita ng vitamins niyong dalawa. But make sure na palagi mag-iingat. Nasa first trimester ka pa lang at ang tsansa ng miscarriage ay malaki pa. Babala sa kanya ng doktor. Agad naman siyang tumango na para bang isiniksik niya yon sa utak at hindi makalimutan. Thank you, Doc. Pasasalamat niya nang matapos ang check-up. Bumalik kayo rito after 3 weeks para mamonitor natin si baby. Nakangiting bili ng doktor bago sila tuluyang umalis ng clinic. 8 weeks ka na palang buntis? Kaya ka rin siguro tumaba ng ganyan kabilis ay hormonal changes ng katawan mo bilang buntis. Don't diet yourself na din ha. 2 na kayo ng baby mo. Paalala sa kanya ng kaibigan. Kailan mo sasabihin kay Diego yan? Siguro bukas? O sa susunod na araw? Maghintay ako ng tamang tiyempo. Nakangiting sabi niya. Excited siyang sabihin pero hindi na muna ngayon. Ngunit ng gabing yon ay late umuwi ang kanyang asawa. Walang text o tawag para sabihing mauhuli ng uwi. Ang sayang nararamdaman ay nabawasan at napalitan ng lungkot. Asan ka na ba, Diego? Tanong niya sa kawalan. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya kakahintay sa asawa. Kinaumagahan, nagising siyang natutulog ito sa kanyang tabi. Napangiti siya't niyakap ito sa kahinalikan sa labi. Good morning, honey. Bati niya. Isinantabi ang mga tanong dahil sa hindi nito pag-uwi ng maaga at walang pasabi. Ngunit sa halip na sumagot sa kanya ay umungo lang ito tinalikuran siya. Diego, ano ba? Inis niyang tanong sa asawa. What's your problem? Umiiwas ka ba? Hindi niya napigilan ng sarili. Umagang umaga. Inaantok pa ako. Mamaya na tayo mag-usap. Paos na boses nitong sabi sa kanya at muling pumikit. Bumuntong hininga siya at bumangon sa kama. Ginawa na lang niya ang morning routine ng masama ang loob. Bumaba sa kusina at nag-agahan ng mag-isa. Sakto nanonood siya ng TV nang bumaba ang asawa. Bihis na rin ito para sa pagpasok sa opisina. Sa kagaling kagabi? Agad niyang tanong dito. Pakainin mo muna ako bago ka magtanong. Sagot nito sa kanilagpasan siya. Nakaramdam siya ng inis pero pinigilan ang sariling sundan nito. Naalala niyang anak, kaya otomatikong humupang inis na nararamdaman. May dahilan nito, panigurado't mapakikinggan niya. After 10 minutes, lumabas si Diego sa dining at hinarap siya. I forgot to update you. Nagkayayaan sa kumpanya. Nakakahiya kung ako na mismong CEO ay inayat hindi sumama. Nakalimutan ko mag-message. Lobat na rin ang cellphone ko. Maikling paliwanag nito sa kanya. Sino mga kasama mo? Bakit hindi mo inutusan ng sekretary mo? Yun naman ang ginagawa mo dati. Office mates. Nakalimutan ko na rin sabihan ng sekretary ko. She's also with us. Nagkakasiyahan kaya hindi ko na inabala. Simpleng paliwanag nito, sakay sinuot ang coat. Anyways, I have to go. May trabaho pa. Hinintay niya ang halik nito ngunit basta na lang itong lumabas ng bahay. Napakagatlabi siya at napahawak sa tiyan. We will tell it to your dad, okay? Sa tamang oras. Pagkausap niya sa anak, kahit walang makukuhang tugon, pinahid niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Masyado siyang emosyonal dahil sa pagbabago ng trato sa kanya ng asawa. Nang araw na yon ay iniwasan niyang isipin si Diego. Lahat ng maisip niyang gustong kainin ay pinaluto niya sa kasambahay at pinabili. Kain tulog ang ginawa niya sa buong araw. Wala na siyang pakialam kung mas madagdagan ang timbang niya. Lumipas sa mga araw at ganun pa rin ang trato sa kanya ni Diego. Hindi niya maiwasang malungkot sa pangbabaliwala ng asawa. Mas nadadagdagan rin ang timbang niya dahil panay ang kain at tulog niya. Kailan kaya babalik sa dati si Diego? Mahinang tanong niya sa sarili. Ma'am, si Sir Diego, nandito na po. Lasing. Humahangos na pumunta sa kanya. Agad naman siyang napatayo sa kama. 7:00 na ng gabi nang tingnan niyang oras.
Diego? Tawag niya sa lalaki nang makita ito sa sofa. Lasing na lasing at magulong buhok at lukot ang suot na long sleeve. Anong nangyari? Bakit ka nagpakalasing? Nagmulat ito ng mga mata at mapupungay na tumingin sa kanya. Tumahimik ka. Walang buhay na boses nitong sabi. Ano bang problema mo't ganyan ka? Muling tinanong niya at mabilis na lumapit dito ng akmang tatayo. Ikaw ang problema ko. Mahina, ngunit maikling sabi nito. You can't take care of your body. Dagdag nito at iniwan siyang natulala sa sinabi nito. Susuray-suray itong naglakad paakyat ng hagdan. Diego! Wait! Sigaw niya. Handa nang sabihin sa asawa. Mabilis siyang sumunod dito para habulin. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit winaksit binalya lang siya nito. Honey, buntis ako. Kasabay ng pagsabi niya ay ang pagkalaglag niya sa hagdan. Hindi man lang siya nito nilingon at basta na lang umakyat sa kanilang kwarto habang siya nasa lapag tulalang nakatingin sa dugong umaagos sa kanyang hita. Manang! Sigaw niya na makabawi sa pagkagulat. Takot at sakit ang tangi niyang nararamdaman. Manang! Tulong! Muling sigaw niya. Ilang saglit lang ay humahango sa dumating ang kasambahay. Naku ma'am! Anong nangyari? Tatawagin ko po si Sir Diego. Aligagang sabi nito, mabilis naman siyang umiling. No, si Mang Jonas na lang. Padala ko sa ospital. Nangihinang sabi niya. Pakitawagan na lang din si Mia. Huling bilin niya. Unti-unti ay nawawala na siya ng malay dahil sa dugong nawawala sa kanya. Nagising si Nadine na para bang may kakaiba sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, nag-aalalang mukha ni Miyang humungad sa kanya. Nadine, thanks to him. Buti nagising ka na. Hindi mo alam paano mo ako pinag-alala. Baka sa mata ng kaibigan ang kulang sa tulog at pag-aalala. Nasaan ako? Yung baby ko, ayos lang naman siya, di ba? Mababang boses niyang tanong sa kaibigan. Agad na natahimik ito at tila ilang kung makatingin sa kanya. Mia, okay lang naman ang baby ko, diba? Ulit niyang tanong. I'm sorry. Nakayukong sabi ng kaibigan. Ano bang sinasabi mo at nagsusorry ka dyan? Natawa siya ng walang kasiyahan, kinakabahan at natatakot sa posibleng dahilan nito. Hindi niya kinaya. Your baby didn't survive. Namatay siya dahil sa pagkahulog mo sa hagdan. At dugong nawala sa'yo. Malungkot na pahayag na sabi ni Mia sa kanya. Tila nabingi naman siya sa narinig. Nagbibiro ka ba, Mia? Huwag naman ganyan dahil hindi magandang biro. Hindi nakakatuwa. Pilit ang ngiting sabi niya at bahagya pang natawa. Umiling lang ang kaibigan. I'm sorry. Muling sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Doon ay napagtanto niyang totoo ito at hindi nagsisinungaling. Tumulong luhang kanina pa niya pinipigilan. Napahagulgol siya at napasigaw sa sakit at bigat ng nararamdaman. Ang baby ko, Mia! Ang baby ko! Wala na siya! Paulit-ulit niyang sigaw sa kaibigan habang umiiyak na parang bata. Wala na siya! Ipinaday siya ni Diego! Kinuha siya sa akin! Humagulgol niyang sigaw. Panay namang hagod sa likod at bulong ng sorry ng kaibigan sa kanya habang yakap siya. Hinang-hina ang buong katawan niya kaya nang ihiga siya ng kaibigan ay kusang sumunod ang katawan sa pagod. Nadine, ipahinga mo muna. Kailangan mo ng pahinga para lumakas ka. Paliwanag ng kaibigan. Magiging maayos din ang lahat. Nakatulog siya nang may luha sa mga mata. Hindi matanggap ang pagkawala ng anak. Nang muling magising ay ang taong hindi niya gustong makita ang bumungad sa kanya. Ani, bulong na tawag ni Diego sa kanya. Umalis ka dito, Diego. Hindi kita gustong makita. Seryosong sabi niya at tinalikuran nito ng higa. I'm sorry.
Mahinang dagdag nito. Too late. Huli na para sa pagkawala niya. Mapait niyang sabi. Nagsisimula na namang mamasa ang mga mata. Alam mo bang excited akong sabihin sa'yong buntis ako? Pero palagi kang wala at busy. Pinoproblema mong pananaba ng katawan ko? Why? Kinihiya mo ko? Well, to tell you, buntis ako. Kaya ano na ba ako? Hindi ko alam. Sabi nito. Yeah, hindi mo alam. Kasi wala kang pakialam. Inulog mo ko sa hagdan at tinalikuran. Hindi mo man lang nilingon para tingnan at dalhin sa ospital. Ano klase ka asawa at ama? Mabigat ang dibdib niyang sabi na para bang yun na lahat ang sama ng loob niya. Wala na siya. Ngayon ka magpapakita? Lumuluhang tanong niya. Anak ko naman yun. Kung sinabi mo ng maaga, hindi to mangyayari. Sabi nito na para bang nanunumbat at kasalanan niya ang lahat. Hinarap niya ito at walang emosyong tiningnan. At ako pang may kasalanan? Kasalanan kung hindi mo ako pinapansin at panay ang baliwala mo dahil sa katawan ko? Diego, wala ka nung mga panahong kailangan kita. Wala ka. Dahil lagi mong pinipiling umalis at iwan ako. Dahil gusto ko umiwas sa'yo. Hindi ko matiis na makita sa ganyang sitwasyon ng katawan mo. Nasanay akong makita ka sa magandang pangangatawan. And then I met my secretary. Kasing ganda mo siya ng katawan nung nakilala kita. That's why I divert my attention to her. Paliwanag nito na ikinanganga niya para bang may sariling isip ang kamay niya at sinampal niyang asawa. Wala kang kasing sama. Sana hindi na lang kita minahal at hindi na lang sana ako sumama sa'yo. Napapailing niyang sabi dito sa kamuling tanalikuran. Umalis ka na. Hindi na niya kayang makita ito o makisama si isang bubong. Puno na siya at suko na sa relasyong meron sila. Nung panahong kailangan niya ng karamay at ng asawa ay wala ito. Iniwan siya nito kaya wala nang rason para manatili pa sa relasyon. Anong plano mo ngayon? Tanong sa kanya na kaibigang si Mia. Kalalabas niya lang ng ospital at sa kondong pagmamayari niya siya tumuloy kasamang kaibigan. Hindi naman kami kasal. Live-in lang kaya ayos na ko umalis na ako. Bahay naman niya yun at may sarili naman akong kondo. Maybe I'll fix my life. Sirang-sira na eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na yung baby ko. Na kahit sa maikling panahon, minahal ko ng husto. Walang buhay na boses niyang kwento sa kaibigan. Sa tuwing naaalala niya ay naninikip ang dibdib niya. Laban lang Nadine. Malalampasan mo rin to. Nandito lang ako through the process ng healing mo. Once you heal your little angel in heaven, siya ang pinakamasaya para sa'yo. Palang araw, mahanap mo rin ang tamang tao para sa'yo. Nakangiting sabi ng kaibigan niya at niyakap siya ng mahigpit. Thanks, Mia. Kahit na may pamilya ka na, nandito ka pa rin sa tabi ko. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mag-ama mo. Nakangiting sabi niya sa kaibigan kahit papano'y nabawasan ang bigat ng pakiramdam niya. Yeah, you okay here? Alis na ako. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Nakangiting paalala ng kaibigan. Tomorrow, magkita tayo sa gym ng morning. Wow, that's fast! Natatawang sabi ng kaibigan sa kanya. Papapayat lang, nakakaya sa mga mapanghusga. Biro niya at sa katuluyan ng pinaalis ng kaibigan. Nang siya na lang mag-isa ay muli siyang dinalaw ng lungkot. Hindi siya makapaniwalang wala ng baby niya. Kaya mo to Nadine. Malalagpasan mo to. Pampalakas niya sa sarili. Sisiguraduhin niyang babalikan niya si Diego at sa pagbalik niya ay ito mismong magmamakaawa sa atensyon at pagmamahal niya. Porsigido ka talagang magpapayat ha? Nakangising tanong ni Mia sa kanya. Oo naman, may babalikan pa ako. Tugon niya nang nakangisi sa kaibigan. May hubog ka pa rin naman kahit lumusog ang pangangatawan mo. Bumagay rin naman sa'yo pero iba talagang dati mong katawan. Pinasadahan siya nito ng tingin. Napairap na lang siya sa hangin. Maraming nagkakandara pa sa akin nun. Ewan ko ba't doon kay Diego ko nahulog. Napapailing niyang sabi. Sa dinami-rami na nagkagusto at maniligaw ko, sa kanya ako napunta.
Malay mo, sa susunod, mahanap mo ng tamang tao para sa'yo. Tukso ng kaibigan na ikinailing lang niya. Hindi pa handa at bukas ang puso niya para doon. Isa lang ang napagtanto niya sa process ng pagpapapayat. Mahirap at hindi mabilis o agaran ng resulta. Tara na Nadine, tapos ng oras natin dito sa gym. Ayaw sa kanya ng kaibigan. Bumaba siya sa treadmill at lumapit sa upuan kung nasa ng towel at tubig. Kapagod? May improvement na ba? Tanong niya. Halos mag-iisang linggo na rin simula nung nagsimula siyang magpapayat. At mahigit isang linggo na rin simula nung umalis siya sa poder ni Diego at iwan ito. Meron naman. Huwag mong madaliin. Kain muna tayo. Alok ng kaibigan sa kanya at agad siyang nagdalawang isip. Kung mag-alala at healthy kakainin natin. Segunda na kaibigan nang mapansing napaisip at natigilan siya. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo, hanggang sa maging buwan. Grabe Nadine! Ikaw na ba yan? Gulat na tanong ng kaibigan. Sa isang buwan ay naging madalang din o paminsan-minsan ang pagsama ng kaibigan sa kanya. Nakakasama mo naman ako minsan-minsan. Di nga lang palagi dahil abala ako sa anak ko. Pero grabe, ito na talagang resulta sa lahat ng paghihirap mo. You're so sexy, girl! Bulalas na sabi ng kaibigan, isang araw na magkita sila sa isang restaurant. Isang simpleng tank top at high-waist pants ang suot niya, dahilan para hapit yon sa balingkinita na niyang katawan. Ang layo na sa dating katawan mo! Dagdag pa ng kaibigan. Itong bagong ako, well, masayang kumain at mataba. But this, my new body, it hits different to me. It gives me back my lost confidence. Nakangiting sabi niya na ikinangiti na rin ng kaibigan habang namamangha pa rin sa transformation ng katawan niya. Nanlaki ang mga mata ni Mia at hinawakan nang maigi ang kamay niya at bahagyang ininguso ang nasa bandang gilid sa likuran niya. Bakit? Takang tanong niya sa kaibigan sa kamarahang nilingon ang ininunguso nito. Napakuyom ang palad niya nang makita kung sino ito. Ang kapal nga naman talaga ng Diego na yan para ilabas-labas yung kabit niya. Hindi makapaniwalang sabi niya bago humarap sa kaibigan. Huwag kang tumingin. Don't let him see us. Di pa sa ngayon. Gosh, I can't believe this. Bilis nang ipagpalit ka. And take note, nagkaanak kayo at siya ang dahilan kung bakit nawala. Napapailing na komento ng kaibigan niya. Natahimik na lang siya dahil nabanggit muli ang anak niya. My baby doesn't deserve him. Hindi ako makapaniwalang sa ganong klase ng lalaki ko isinukong lahat sa akin. Nakatawan ko lang naman palang habol. Napapailing niyang sabi at walang buhay na natawa. Sa sumunod na araw ay inihanda niyang resume na gagamitin para sa pag-a-apply ng trabaho sa mismong kumpanya ni Diego. Ito ang trabaho niya, ang balikan ng lalaki at sirain kagaya ng ginawa nito sa kanya noon bilang higante ito. Okay na to. Nakangiting sabi niya habang nakatingin sa suot. Ngayon na ang araw ng pagpunta niya sa kumpanya nito para mag-apply bilang sekretary nito. Isang sexy dress at heels ang isinuot niya. Ipinatong lang niya ang blazer sa balikat. Sino ka? May appointment ka ba kay Diego? Masungit at taas kilay na tanong sa kanya ng sekretary nito. Lihim naman siyang napairap ni hindi man lang nito tinawag na sir ang boss. Well, ako lang naman ang papalit sa posisyon mo. Nakangising sagot niya bago ito nilagpasan at dire-diretsyong naglakad papasok sa office ng lalaki. Humabol naman ang malandi nitong sekretary. Ma'am, hindi ka dito pwede? Mariing sabi ng babaeng sekretary sa kanya. Umirap lang siya rito. Sir Diego, I'm sorry. Basta na lang pumasok. Paliwanag nito nang bumaling ang tingin kay Diego na ngayon hindi maalis ang malagkit nitong tingin sa kanya. Let her. Pwede ka nang lumabas, Natasha. Sagot nito, tinutukoy ang kasalukuyang sekretarya. Lihim na lang siyang napangisi dito. Sorry about her. Pamilyar ka. Did we met before? Tanong nito at tumayo bago inilahad ang kamay niya sa pakikipagkamay. Sa halip na tanggapin ay resume niyang binigay. I don't think so. Nandito ako para mag-apply bilang sekretary mo. That's my resume. Nakangiting paliwanag niya. Para mas makuwang loob nito.
Hindi man lang siya nito nakilala, maging ang boses niya na bahagya niyang binago. Matamis nang ngumiti si Diego sa kanya at binalik ang resume sa kanya nang hindi binubuklat. Hindi na kailangan to. You're my new secretary from now on. Napakagatlabi na lang siya sa pagpipigil ng ngisi. Unang plano ay tagumpay agad. Nang araw ding yon ay sinesante ni Diegong sekretary na siyang naging kabit din ito noong mga panahong nananaba siya at tinadalang anak nila hanggang sa mawala ito. So, start na rin ba ako ngayon sa trabaho? Nakangiting tanong niya. Kanina pa nananakit ang panga niya sa pagngiti. Wala naman na akong meeting so gagawin. If you want, you can stay here with me. Bukas pang start ng mismong trabaho mo. Tugon nito habang titig na titig sa kanya. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Ganito ba talaga ito kalandi? At kung sinong matipuhan ay papatulan? Gusto ko sanang magstay kaso may pupuntahan pa ako. Maybe let's just see tomorrow, Sir Diego? Tumayo na siya at nilahad ang kamay. Agad naman itong tinanggap. Ang kaso ay nagtagal sa pagkakatikit kaya siya nang humiwalay. See you tomorrow. What's your name? Tanong nito na ikinatigil niya. Agad naman siyang nakaisip ng paraan. Nadia, that's my name. Ngiting sabi niya bago nagpaalam at umalis. Binaliktad lang naman niya ang pangalan. Paglabas ng opisina nito ay doon niya pinakawalan ang malalim na buntong hininga. Damn you, Diego. Hindi ko alam na ganito palang ugali mo pagdating sa babae. Kaya pala todong iwas mo sa akin nung tumaba ako. Katawan lang habol mo. Nagngingit-ngit ang loob niya sa galit dahil sa natuklasan. Nung una ay basta lang siya nito binaliwala ng makilalang sekretary nito. Ngayong bumalik siya bilang iba sa paningin nito, ay basta na lang nitong inabandona ang babaeng pinagpalit nito sa kanya noon. Pasakay na siya ng elevator nang may makasalubong siyang janitor na papasok rin. Bahagya siyang natigilan nang makita ito. Matangkad, malaking katawan, moreno at may masasabing itsura dahil gwapo. Umiwas na lang siya ng tingin at pumasok sa loob. Ganon rin ito. Napansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanya mula sa malaking salamin ng elevator. Excuse me, may problema ba? Tanong niya, hindi napigilan ng sarili. Wala. Tipid na sagot nito, mukhang masungit. Kung ganon, tumigil ka kakatitig sa akin. Sagot niya at pinagkrus ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. Asumera, maganda ka sana. Hindi ako nakatingin sa'yo, miss. May diing sabi nito. Sakto namang bumukas ang elevator at nauna itong lumabas. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Hindi na sana kita makita pa. Antipatik ko. Sa sumunod na araw ay inagahan niyang pagpasok sa trabaho. Wala pa ron si Diego nang dumating siya. Nasaan ba kasing schedule niya? Tanong niya sa sarili habang hinahanap ito. Nang mahanap ito ay napangisi siya. Pinalitan niyang oras ng bawat sked nito para sa bawat meeting na pupuntahan nito ay late si Diego ng 10 o 15 minuto. Yan, tapos na. Tingnan lang natin ng unti-unti kang sumama sa mga mata nila. Hindi tamang manira ka na imahe ng isang tao para mapahiya ito. Halos mapatalon sa gulat si Nadine nang marinig ang baritonong boses na yon. Pamilyar sa kanya, nang lingunin niya ay nagsalubong ang kilay niya. Ikaw na naman? Pwede ba? Lubayan mo ko. Maglinis ka na lang. Inis niyang sabi at itinagong schedule ng lalaki. Sasabihin ko to sa kanya. Seryoso pa ring sabi nito. Oh no, huwag kang mangialam dahil wala ka namang alam dito. Gigil niyang sabi sa pakialamerong lalaki na janitor. Wala man akong alam. Hindi mo dapat ginagawa yan. Sabi pa nito na mas nagpadagdag ng inis niya. Ano bang gusto mo? Para tumigil ka na. Inis niyang tanong sa lalaki. Almusal? Gusto ko ng almusal. Mabilis sa sagot nito na kinangangan niya. What? Are you kidding me? Seryoso ka? Ganun ka ba kahirap at almusal lang ay wala? Nagtatakang tanong niya bago inilabas ang wallet at nagbigay rito ng pera. Seryoso ako at hindi ako tatanggap ng pera mula sa'yo. Sabi nito nang nakatingin sa inaabot niyang pera. Marahas naman siyang napabuntong hininga. Paano ka magkakaroon ng almusal kung wala kang pambili?
So take this. Nauubusan ng pasensyang sabi niya. Samahan mo ako sa karinderya, kumain ng agahan. Ayun ang gusto ko. May bahid na ng ngising, sabi nito, hindi naman niya ito makapaniwalang tiningnan. Ang payat mo. Kumakain ka pa ba? Kaya dapat samahan mo ako para makakain ka rin. Ano sabi mo? Hindi ko na ulitin ang sinabi ko. Kaya kung ayaw mong sabihin kong ginawa mo, samahan mo ako sa baba. Sa bandang tabi lang nitong kumpanyang karinderya. Walang hiyahiyang sabi nito at nanguna pa sa paglalakad. Wala siyang nagawa kunding sumunod sa lalaki. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Bakit ba ako sumama sa'yo? Palatak niya habang palabas sila ng kumpanyang pinagtatrabahuan. Hindi rin naman kita kilala. Sumama ka dahil kung hindi, malalaman niyang ginawa mo. Nakangising sabi nito na walang kaseryosohan sa muka. I'm Nadine. At ikaw? Pakilala niya sa sarili. Felix. Tipid na sagot nito na ikinangiwi niya bago tumango. Na makarating sila sa kainan ay ito nang nag-order at halos mapanganga siya sa dami na kinuha nito. Hindi ako gutom kaya ikaw nang umubos niyan. Sabi niya nang dumating ang pagkain. Diet ako. Sa lagay na yan, kumakain ka pa ba? Tanong nito, muling seryoso. Hindi ako kakain kung hindi ka kakain. At malalaman niya kung anong ginawa mo. Kung paano mo pinalitan ang schedule niya. Umirap siya sa hangin sa sinabi nito. Binablackmail na naman siya ng lalaki. Nagsimula siyang kumain. Masaya ka na? Sarkastikong tanong niya. Tumango naman ito at kumain na rin. Nang matapos silang kumain, ay sabay silang bumalik sa kumpanya. Ngunit sa ground floor pa lang ay naghiwalay na sila. Mabuti naman at nilubayan na ako. Naiiling niyang sabi bago sumakay sa elevator patungo sa floor kung nasaan ang office ni Diego. Kadarating mo lang? Halos mapatalon siya sa gulat ng pagkalabas ng elevator ay naghihintay na sa desk niya si Diego. Hindi. Kanina pa ako rito. Bumaba lang may pinuntahan. Paliwanag niya. Inalis ang pagkataranta sa sarili. By the way sir, ang oras po ng unang meeting niyo ay 8:30. Nakangiting paalala niya, kahit ang totoo ay 8:20 naman talaga. Tumango naman ito. Puntahan mo na lang ako kapag oras na ng meeting ko. Paalala ng lalaki. Mabilis naman siyang tumango. Nang mawala ito sa paningin niya ay saka naman niya inayos sa mga papers na kanyang trabaho. Nang makitang oras ay tumayo na siya at lumapit sa lalaki. Sir, it's time. Nakangiting sabi niya sa malambot na boses. Okay, let's go. After this meeting, meron pa ba ang kasunod? Tanong nito sa katumayo. Mabilis naman niyang inagaw ang coat nito ng akmang isusuot na nito. Ako na, Sir Diego. Malambing niyang sabi, kahit pa gusto na niyang masuka. Ngayong umaga ay ito lang meeting niyo. But later in afternoon, meron po kayong 2 meetings. Magkasunod. Nang makarating sila sa conference room, ay naroon ang lahat at naghihintay. Lihim siyang napangisi. Halata sa mukha ng mga ito na hindi natutuwa, ngunit nanatili pa rin na magandang postura dahil boss nila si Diego. Shall we start? May hinihintay pa ba? Tanong pa ni Diego. Tanging iling lang ang sagot ng lahat. Umupo siya sa tabi, ngunit bandang likuran ng lalaki. Sa kalagitnaan ng meeting ay may kalokohan siyang naisip. Sir, mahina ngunit nakakaakit ng bulong kay Diego. Bahagya naman itong napalingon sa kanya matapos lumunok. Do you need a massage habang nakikinig sa harap? Mahinang tanong niya, sapat para ito lang ang makarinig. Yes please. Mahinang tugon nito. Lihim naman siyang napairap. Nakakaakit ang bawat haplos at masaheng ginawa niya sa katawan nito, sapat para magbigay baliw sa lalaki. Habang nakikinig, napangisin na lang siya nang mahina itong umungol sa ginawa niya. Oh, stop, Nadja. Yes, sir. Nakakalokong tugon niya. Matapos ang meeting ay tagumpay ang plano niya, mamayang hapon naman. Tungkol sa kanina, pwede ba nating ituloy yun? Tanong ni Diego nang makabalik sila sa opisina nito. Alin, sir? Maang-maangan niyang tanong. You massage me.
Gawin mo ulit sa akin. Meron akong mini room dito sa office. Pwede tayo dun. Alok nito habang unti-unting lumalapit sa kanya. Sa halip na matuwa sa ginagawa nito ay nagngingit-ngit sa pandidiring kaloob-looban niya para sa lalaki. Ngumiti siya at hinaplos ang dibdib ng lalaki na ikinapikit nito. Sir, we can do that later. Magtrabaho muna, okay? Malambing niyang tanong at para naman itong nahipnotismo sa kanya dahil agad na tumango. Nang sumapit ang hapon at matapos ang meeting nito sa una ay dinalahan niya ito ng kape sa office. Sir, here's your coffee. Kape muna kayo habang naghihintay ng meeting. Nakangiting sabi niya. Ang hindi nito alam ay nilagyan niya yon ng pampatulog. Thank you. Pasasalamat pa nito nang nakangiti. You're so much welcome, sir. Nakangiti ng matamis niyang sabi, saka umalis ng office nito. Nang makaupo siya sa sariling pwesto, ay sinilip niya ang lalaki. Iniinom na nito ang kapeng ginawa niya. Pagtingin niya sa harapan, ay halos mapatalon siya sa gulat. Ano naman bang ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong kay Felix, ang lalaking nakilala niya kanina. Janitor ako. Baka nakakalimutan mo? Piloso pong tanong nito na ikinangiwi niya. At bakit ka nandito? Para maglinis. Ano pa ba? Balik tanong nito. Nakita kong ginawa mo. Ngising sabi nito matapos lumapit sa trash can para kunin ang basura. Nalaki ang mga mata niya. Na naman? Binabantayan mo ba ako? Umiling ito bago napatingin kay Diego na ngayoy umi-epekto ng gamot na hinalo. Mukhang inaantok na ito at anumang oras ay tulog na. Siyang boss natin. Anong atraso niya sa'yo? Seryosong tanong nito kalaunan na ikinatigil niya. Wala kang pakialam, kaya umalis ka na. Matigas niyang sabi. Hindi niya sasabihin ang dahilan sa isang taong kakikilala pa lang. Di sasabihin ko bukas sa bukas na mga ginawa mo ngayong araw sa kanya. Bumaling ito sa kanya, seryoso man ang mukha ngunit bahagyang nakangisi ang mapupulang labi. Dati ko siyang asawa. Boyfriend o ka-live-in. Kung anong tawag doon. Nang tumaba ako, binaliwala niya ako. Nang babae siya dahil doon. Ang hindi niya alam, buntis ako. Matapos ng sagutan namin, binalya niya ako at nahulog sa hagdan. And guess what? Nakunan ako. Ang anak ko'y nawala sa akin. At parang wala lang sa kanya. Mapait niyang kwento. Natuwa pa siya ng pagak at lihim na pinahid ang luhang nakawala sa mga mata. Tahimik na mo nakikinig ang lalaki sa kanya. Now, tell me. Sobra bang ginagawa ko? Para naman sa parang to, masatisfy ang sakit ng nararamdaman ko. Dugtong niya. Alam ba niya na ikaw dati niyang nobya? Tanong nito, umiling naman siya. Hindi kita isusumbong. Huwag ka nang umiyak. Ang pangit mo. Diretsang sabi nito na ikinatigil niya. What? Anong sabi mo? Hindi ako pangit ah. Sobrang ganda ko naman yata para matawag mong pangit. Hindi makapaniwalang sabi niya habang masama ang tingin dito. Natigil din ang pagtulo ng luha niya. Alis na ako. Walang pasabi, tumalikod na ito nang hindi hinihintay ang sagot niya. Habol tingin na lang tuloy niya ang bulto ng lalaki at wala sa sariling napangiti. Hindi niya akalaing ma-open niya sa ibang tao ang madilim at masakit na nakaraan niya. At sa taong yun pa na walang ginawa kundi inisin siya. Uwian na nang magising si Diego. Naku sir, ginigising ko kayo kanina pero hindi naman kayo magising. Hindi tuloy na tuloy ang meeting dahil wala kayo na siyang CEO. Kunwari nalulungkot niyang sabi. Malungkot rin namang ngumiting lalaki at pupungas-pungas pa. It's okay. Napagod lang siguro ako kaya nakatulog. Nakangiti na nitong sabi na lihim naman niyang ikinairap. Sige sir, mauna na ako. Uwian na rin kasi. Nakangiting sabi niya. May sasakyan ka ba? Pwede kitang ihatid if you want. Alok nito na agad niyang ikinailing. Meron sir, salamat sa alok. Maybe next time ihatid mo ako. Mainhing sabi niya habang nakangiti. Hindi niya alam kung saan natutunan ang pagiging ganito na pakitang tao pero gamit na gamit naman niya ngayon.
Habang nagmamaneho palabas ng kumpanya sa may hallway ay may pamilyar siyang nadatnan. Naglalakad lang siya pa uwi? Mahinang boses niyang tanong sa sarili. Mabagal siyang nagmaneho pasunod sa lalaki na mukhang maramdaman siya nito ay kunot noong humintong lalaki sa paglalakad at nilingon siya. Hininto naman niya ang sasakyan sa tabi nito at binuksan ang bintana. "Saan ka papunta?" Tanong niya. Pauwi na. Tipid na sagot nito. "Gusto mo bang sumabay? Hatid na kita." Alok niya. Hindi niya alam ang sariling dahilan basta na lang yun ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na, baka dakipin mo pa ako. Walang ganang sabi nito at saka namulsa sa suot na kupas na pantalon. Ngayong hindi na ito nakapang-uniform na pang-janitor ay masasabi niyang typical bad boy ang pormahan nito. Huwag mo akong titingnan. Baka matunaw ako at hindi na makauwi. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. "Ang yabang mo. Ikaw na ngang inaalok." Sige na nga, dahil mapilit ka. Sa may kalawang kanto lang, lakarin ko na yung iskinita papasok. Sabi nito at basta na lang sumakay sa passenger seat ng sasakyan niya. "Okay." Tanging nasabi niya at nagmaneho. "Lagi ka bang naglalakad pa uwi at papasok?" Hindi niya mapigilang itanong. Bakit? Interesado ka na ba sa buhay ko? Tanong nito nang nakangisi. Umirap naman siya. "Nagtatanong lang. Masyado ka nga sumero." Masungit niyang sabi. Rinig naman niya ang maikli nitong tawa. Sayang sa pamasahe kung sumakay pa ako. Isa pa, malapit lang din. Matiniw ng sagot nito na ikinatango niya. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit sobrang payat mo. Napakunot ang noon niya bago pa simpleng tumingin sa katawan. "Hindi naman ako ganun kapayat Depensa niya. Oo talaga. Wala akong makitang tabaman lang. Sarkastikong sabi nito. Kung mahal mo ang sarili mo, gagawin mo ang nagpapasaya sa katawan mo. Hindi dahil sa gusto ng taong nakapaligid sa'yo. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Anong ibig nitong sabihin? Gusto nito ang mataba? Sana pala nakilala na lang niya ito dati pa. Ginusto ko rin naman to, hindi dahil sa kailangan. O siya, nandito na tayo. Dami mong sinasabi. Sakto namang nakarating na sila sa sinasabi nitong kanto. Sige, salamat sa paghatid. Asahan mo, ligtas ang sekreto mo. Kaswal na sabi nito, may maliit na ngiti bago bumaba ng sasakyan niya. Sa hindi malamang dahilan, simula nang mawala sa kanyang anak at maghiwalay sila ni Diego, ngayon lang uli siya napangiti. Sino ka ba at may ganitong epekto ka? Mahinang kastigo niya sa sarili bago napahawak sa sariling dibdib. Ramdam niya ang dobleng bilis ng tibok nun. Sa bawat araw ay ganun ang setup niya. Paminsan-minsan, gumagawa ng paraan para mapahamak si Diego nang hindi nito alam na siyang may kagagawan. At sila ni Felix, hindi niya alam kung bakit at madalas silang nagkakasalubong o krusang landas. So, kumusta ang pagpapanggap mo? Tanong sa kanya ni Mia. Ngayon na lang ulit sila nagkita, mabuti na lang din at day off niya. Na-stress siyang kasama si Diego. Ayos naman. Medyo nakakasawa. Pero sa tuwing nakikita ko siyang pumapalpak o nagkakamali sa trabaho, natutuwa ako. Nakangising sagot niya. Mahal mo pa ba? Natigilan siya sa tanong ng kaibigan at saglit na pinakaramdaman ng puso. Mahal? Hindi na. Nung oras na magbagong trato niya sa akin, unti-unti pawala ng pawala yung nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa makunan ako, doon na tuluyang nawala ang pagmamahal ko. Masakit mang aminin, pero yun ang totoo. Hindi niya akalaing yung taong minahal niya ng husto na para bang noon ay hindi niya kayang mabuhay nang wala ito, ay napakasarap palang lumaya sa piling nito. Sigurado ka na dyan, o baka naman dahil nasaktan ka lang. Paninigurado ng kaibigan. Sigurado ako, buong kumpiyansang sagot niya. Mia, you know what? May nakilala akong lalaki. He's a janitor. Lagi siyang nakakairit at nakakainis. Lahat ng ginagawa kong plano kay Diego, lagi niya akong nahuhuli. Nakasimangot niyang kwento sa kaibigan. Hindi mapigilan ng bibig. Lumitaw naman ang mapaglarong ngisi nito. Really? Nakuha niyang atensyon mo? You like him already?
Hindi no. Bakit naman agaran? Kakikilala ko pa lang. I'm just saying that he's annoying pero sa kabila nun, ngayong day off ko, hinahanap ko yung presensya niya. Halos pabulong niyang sabi sa huli. Nadine, don't close your heart just because of what happened. Hayaan mo pa rin sana yung puso mo na magkagusto. Kahit nanggaling ka sa sakit at trauma, minsan yung bagong taong magpapagaling sa'yo. Hindi ka naman dun maiinis sa tao at hahanapin ang presensya niya kung wala lang. Hindi ka naman manhid para hindi mo mapakiramdaman ng sarili mo. Pangaral ng kaibigan niya sa kanya na siyang ikinatahimik niya. Mahirap na kasing magtiwala ulit. Nang uli kasi sinira at winasak lang ako. It's not easy to let someone enter my heart again. Mahinang tugon niya bago pinagpatuloy ang pagkain. Well, kahit gaano pa yan kahirap, if that person is determined to be with you, hindi yun mahirap. Pambabasag nito sa sinabi niya. Umirap na lang siya dito. Seriously, ang layo na natin. Sinabi ko lang na ganun. Malay mo, kibit balikat nitong sabi sa kanya. Anyways, Nadine, hindi na rin ako magtatagal dahil baka inahanap na ako ng anak ko. Nadine! Pareho silang natigilan ng kaibigan na si Mia nang marinig ang pamilyar na boses. Nang lingunin ay si Diegong tumawag at umulit sa pangalan niya. Napakuyom ang palad niya at hindi ipinahalatang pagkagulat. Ikaw si Nadine? Oh, but you're my secretary. You said your name is Nadia. Naguguluhang tanong ni Diego sa kanya. Surprise! Kung nagbabasa ka sana ng resume, malalaman mo. Seriously, akong kinasama mo na 2 taon sa pamamahay mo at itinuring na asawa. Hindi mo man lang agad ako nakilala? Nakangising tanong niya. Marahil kaya hindi dahil iniba niya ang boses at nagpahid ng kung anong makeup para magmukhang ibang muka. Niloko mo ko. Napapailing na sabi ni Diego sa kanya. Pagak naman siyang natawa. Really, Diego? May kapal ka pa na mukhang sabihin yan? Sa ating dalawa, ikaw ang naunang nanloko. Dahil habang ako hinaharap ang pagbubuntis at pagbabago ng katawan ko, ikaw ay nilalayuan ako kasama ng babae mo. Now, tell me, sinong naunang nanloko? Matalim ang mga matang tiningnan niya ito. Bawat salitang binibigkas ay may diin. Nakaraan na yun, Nadine. Mahina ngunit mariin itong sabi sa kanya. Nakaraan na yun? Hindi maalis sa akin yun dahil nawalan ako. Nawalan ako ng anak dahil sa'yo. Halos pasigaw niyang sabi para matauhan ito at maisip ang lahat. Hindi lang ikaw. Nawalan din ako ng anak. Kaya huwag kang umakto na para bang ikaw lang. Pabalik nitong sabi na ikinailing niya. Nagpakatatay ka ba? Wala ka sa tabi ko. Nang panahong kailangan kita. Mahinang boses na sabi niya bago tumayo at tumingin sa kaibigan. Tara na Mia, alis na tayo. Nakakawalang gana kumain kung may ganitong klaseng tao. Malamig niyang sabi bago masamang tiningnan ng lalaki. Nadine, wait! Pigil na tawag nito pero hindi na niya nilingon ng lalaki. Nang nasa parking lot na sila ay malalim at marahas siyang nagpakawala ng buntong hininga. Ang sakit pa rin pala. Mahinang sabi niya sa kaibigan. Hindi minamadaling paggaling na din. Lilipas din at gagaan ang lahat. Are you okay? Yung alam na niya na ikaw palang ex niya. Babalik ka pa ba sa kumpanya niya? Mahinahong tanong ng kaibigan. Umiling naman siya. Hindi na. I have no reason to come back. Paano naman yung guy na nakalala mo? Mapanuksong tanong nito. Napakunot ang noon niya at agad na nag-iwas ng tingin nang mapagtantong sinasabi ng kaibigan. Shut up, Mia. Wala yun. Kung mag-cruise man ulit ang landas di maganda. Kung hindi, maganda pa rin. Masungit niyang sabi, saka nagpaalam na sa kaibigan at sumakay sa sariling sasakyan at bumalik sa kondo niya para makapagpahinga na. Kinaumagahan, napagdesisyonan niyang mag-jogging at pagkatapos ay dumiretso ng market para na rin mag-grocery. Ano bang kailangan kong bilhin?
Tanong niya sa sarili matapos kumuha ng cart. Naglakad-lakad siya at naghanap ng mabibili nang biglang bumunggo ang cart niya sa isa pang cart. Kaya napalingon siya at gulat nang makita kung sinong nasa harapan niya. Hindi nag-iingat. Saan-saan kasi tumitingin. Palatak na parinig nito ni Felix. Naningkit ang mga mata niya. Excuse me, nagtitingin ako ng bibilhin. Ikaw tong harang-harang. Kung nakita mo pala ako di sana umiwas ka sana. Hindi ko nabunggo yung cart mo. Wow, at naging kasalanan ko pa ngayon. Sarkastiko, tila hindi makapaniwalang sabi nito. Natahimik naman siya at napanguso. Okay, fine, kasalanan ko rin. Anyways, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? You should be at work as janitor. Ang lawak din ng imahinasyon mong sinusundan kita. Ikaw lang ba may karapatang mag-grocery? Wala na akong trabaho kaya hindi na ako janitor. Iwas tinging sabi nito sa huling linya. That's good. Me too. I'm no longer a secretary. Nakangiting sabi niya. Kumunot naman ang noon nito. Alam na niyang ako ang ex niya. Kaya wala na akong dahilan para bumalik pa dun. Tumangulang ito. Akmang aalis na nang sumabay siya rito sa paglalakad. Ikaw ang sumusunod sa akin, hindi ako. Sabi nito nang mapansin siya. Hindi na lang siya sumagot para matigil ang bangayan nila. Matapos nilang mag-grocery ay sabay rin silang lumabas. Kumain ka na? Halos sabay nilang tanong nang mapatingin sa isa't isa. Nahihiya naman siyang nag-iwas ng tingin at bahagyang natawa. Mag-almusal muna tayo. Alok ni Felix sa kanya. Agad namang nagwala ang puso niya sa loob ng dibdib. Sa simpleng alok nito ay hindi niya maipaliwanag ang tuwang nararamdaman para bang yun din ang gusto niya. Sure, tara. Sagot niya, kunwaring napipilitan. Sa labas ng market ay may kainan kaya doon na sila nagpunta. Bakit madalas sa karinderya mo ko dalhin sa tuwing inaaya? Hindi niya maiwasang tanungin. Ako naman ang magbabayad. Kung presyong pag-uusapan. Mas masustansya pagkain sa karinderya kaysa fast food. Bukod sa lutong bahay ay mas masarap dito. Simpleng sagot nito sa kanya. Napakasimple nitong tao. Kahit minsan ay mayabang kung magsalita sa kanya. May parte sa kanyang nagustuhan niya ang ganong ugali ng lalaki. Kumain ka na ha. Hindi ka mabubusog sa kakatitig mo sa akin. Nakangisi nitong sita sa kanya na ikinasinghap niya at natawa ng pagak. Ang yabang mo. Bulong niya bago nagsimulang kumain. Bakit di mo kasamang girlfriend o asawa mo? Ang aga mong namili. You should be with her. Ang totoo ay gusto niyang malaman kung may kasintahan na ba ito at hindi nga lang niya maitanong ng diretso kaya yun ang sinabi niya. Wala ako niyan. Inutusan lang ako ng nanay ko. Bale walang sagot nito. Kalaunan ay natigilan at napatitik sa kanya bago ngumisi. Bakit mo tinatanong? Interesado ka na ba sa akin? Sabihin mo lang. And then what? Taas ang isang kilay na tanong niya. Sinusubukan nito. Nang mapanindigan kita. Seryosong sabi nito na ikinatigil niya. Biro lang. Bawi nito sa katatawa-tawang uminom ng tubig. Matinding irap ang binigay niya. Ang tinumo. Bahala ka nga dyan. Mauna na ako. Huwag na sana ulit tayong magkita. Inis niyang sabi bago tumayo at binitbit ang mga pinamili. Masama ang loob niyang umalis doon at bumalik sa sasakyan. Bubuksan pa lang sana niya nang may humawak sa braso niya dahilan para mapatingin siya sa may gawa nun. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang hindi ka matuwa sa biro ko. Seryoso at bakas ang sinseridad sa mga mata. Sinabi mo na sa akin ang nakaraan mo. At alam kong hindi ka pa handa. Kaya didistansya mo na ako. Pero sa oras na kaya mo nang buksan yung puso mo, maniligaw ako. Tulala siyang napatitig dito at napakurap-kurap. Kalaunan ay ngumiti ito at ginulo ang buhok niya. Sige na, umuwi ka na. Magkikita pa tayo sa susunod. Paalam nito sa kanya at ito na rin mismong nagpasok ng mga pinamili niya sa sasakyan at halos akayin pa siya nito papasok sa loob ng driver's seat. Hindi kita maintindihan. Tanging nasabi niya nang akma nitong isasara na ang sasakyan niya. Maintindihan mo rin ako.
Nadine, kapag handa ka na ulit. Nakangiting sabi nito sa kanya, saka siya iniwan. Bagamat naguguluhan sa sinabi nito, ay magaan ang pakiramdam niya nang umuwi sa kanyang kondo, ngunit natigil lang yon nang sa tapat ng kondo niya ay naroon si Diego at naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya. May dala pa itong bulaklak at chocolates na kung sa ibang pagkakataon siguro ay matutuwa pa siya kapag nakita yon. I'm here to give you this. Ayain din sana kitang kumain sa labas. Nakangiting sabi nito na ikinabuntong hininga niya. Para saan? Walang emosyon niyang tanong. Alam niyang ibig sabihin ng ginagawa nito at wala na siyang pakialam dito. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo, Nadine. Can you give me second chance to prove myself to you? Tila nakikiusap na tanong nito. Ngunit sadyang matigas na yata ang puso niya para dito. Diego, huli na ang lahat. Kahit ano pang gawin o ibigay mo sa akin, wala na. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. At hindi na may babalik ang nasirang pagsasama natin dati. Dahil kung nagawa mo sa akin yun noon, hindi malabong kaya mong ulit-ulitin yun. Nang oras na nawala ang anak natin, umaasa kong dadamayan mo ko. Pero anong ginawa mo? You chose to leave me and to be with your mistress. Punong-puno ng pait niyang sabi sa lalaki. Siguro tama na itong masabi niyang lahat ang nararamdaman para minsanan. I know, nagkamali ako. That's why I'm here. Magbabago na ako. I promise. Hindi man natin kayang mabalik yung dati pero pwede tayong magsimula ulit. May pagsusumamo nitong sabi. Bakit ngayon ka lang natauhan, Diego? Bakit hindi nung nasa poder mo pa ako? Hindi niya maiwasang itanong sa lalaki. Please, leave now. Hayaan mo akong makapag-isip-isip. Pakiusap niya. At hindi ko matatanggap yung binibigay mo. Pagkatapos nun ay binuksan niya ang pinto ng kondo at pumasok sa loob. Iniwan ng lalaking mag-isa. Sa sumunod na araw, sa bawat paglabas niya ay naroon sa labas si Diego, nag-aabang sa kanya. Ano na naman ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Hindi sana siya lalabas kung wala lang sana siyang importanteng lalakarin. I told you, gusto kitang makuha at mabawi ulit. I won't stop until I get you. Determinadong sabi nito na ikinailing lang niya. Bahala ka sa buhay mo. I already told you na wala na akong nararamdaman sa'yo. So stop it. May pupuntahan pa ako. Nakakaabala ka. Inis niyang sabi at binilisan ng paglalakad dahil sumusunod ito sa kanya. Nadine, you can't stop me. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko. Pilit nito hanggang sa makarating sila sa parking area. At bakit? Tanong niya rito. Sakto namang tumamang tingin niya sa lalaking nakatingin sa gawin nila. Hindi kalayuan ang pwesto nito sa kanya. Dahil mahal pa rin kita. Sagot sa kanya ni Diego at dahil abala ang kanyang mga matang nakatitig kay Felix ay hindi siya agad nakaiwas sa paghalik ni Diego sa kanyang labi. Akma pa nitong pailaliman ng halik nang matauhan siya at itulak ito. What's your problem, Diego? Galit niyang tanong sa dating kasintahan. I just did what I want. Madalas din naman natin gawin dati. Bakit humihindi ka na ngayon? Kunot ang noong tanong nito sa kanya. Bumalik ang tingin niya sa gawin ni Felix. Nagkatinginan silang muli bago ito tuluyang tumalikod at naglakad paalis. Oh wait! Felix! Sigaw niya sa lalaki. Akma na niya itong hahabulin nang hawakan siya sa braso ni Diego. Sino Felix? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil sa lalaking yun? Madiing tanong nito at bahagyang humigpit ang pagkakakapit nito sa kanya. Bitawan mo ko! Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw niya at inalis ang pagkakahawak nito. It's none of your business, Diego. Kaya umalis ka na dahil hindi na tayo kailanman magkakabalikan. Talayo ko na sa'yo. Galit niyang sabi. Bago ito tinalikuran. Ang tanging laman ng isip niya ngayon ay si Felix. Minsan lang sila kung magkita at yun pa ay kung mag-cruise ang kanilang mga landas. Naguguluhan siya sa nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang epekto ni Felix sa kanya. Nang makita niya ito kanina ay hindi siya mapakali.
Pakiramdam niya iniwan na siya ng lalaki dahil sa pagtalikod nito sa kanya. Napasabunot na lang siya sa sariling buhok. Ano bang buhay ito? Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ng mga tao. Pagkausap niya sa sarili, tinawagan niya si Mia. Ilang ring lang ay sinagot na agad nito ang tawag niya. Oo, Nadine. Napatawag ka? Tanong ng kaibigan. Bar tayo mamaya, pwede ka ba? Tanong niya sa kaibigan. Yes! Sakto, nandito si na mama. Silang mag-aalaga sa anak ko. Isama ko na rin ang asawa ko para naman makapag-relax kami. Sagot ng kaibigan. Ano bang problema at bigla kang nag-aya? May nangyari kasi. Para nang sasabog ang utak ko. Kwento ko mamaya. Napasuklay siya sa sariling buhok nang muling maalalang nangyari. Okay, just text me the location. Kita na lang tayo mamaya. Bilin ng kaibigan. Matapos ang usapan ay pinatay na niyang tawag, tatapusin na lang muna niya ang pakay, saka uuwi na agad para makapagpahinga. Pakiramdam niya yung naubos ang energy dahil sa nangyari. Nang sumapit ang gabi, ay nagbihis na siya. Isang simpleng sexy red dress ang suot at stiletto na kulay itim. Kinulot rin niya ang saloy ng mahaba at straight niyang buhok. Naglagay rin siya ng makeup at dark red na lipstick sa labi. Nang kontento na sa itsura, ay ngumiti siya sa salamin at umalis na. At nang makarating sa bar ay agad niyang nahanap ang kaibigang kasamang asawa nito. Mabuti naman at nandito ka na. Mas nauna pa kami sa'yo. Bungad ni Mia sa kanya. Na-traffic lang. Palusot niya. Dun muna ako, I saw my friends there. Enjoy, honey. Paalam ng asawa ni Mia bago siya binalingan at tinanguan lang. Ngumiti naman siya at tumango. Mabutit pinayagan ka ng asawa mo. Sinama ko kaya pumayag. O siya, tanong chismis mo? Tanong ng kaibigan. Panay kasing kulit sa akin ni Diego nitong mga nakaraang araw. At kanina lang ay nagpunta ulit. Nang nasa parking lot na, basta na lang ako hinalikan. And then you know what? Nakita ko si Felix. Nakita niya kami ni Diego. After that, he left. Namumblema niyang kwento sa kaibigan. Para mawala ang taranta ay uminom siya ng magkasunod na shot. Napapikit pa siya ng malasahan ng pait nun. Girl, alin ka doon apektado? Sa halik ni Diego na ayaw mo o sa pag-alis ni Felix dahil nakita niya kayo? Nakangising tanong ng kaibigan sa kanya. Mukhang natutuwa pa sa kamiserablehan niya. Maybe both? Patanong niyang sagot bago bumuntong hininga. Anyways, I have to pee. Naihina talaga ako. Bathroom lang ako. Paalam niya sa kaibigan at mabilis na tumayo para mag-CR. Ngunit nang bumalik sa table nila ay wala na ron si Mia. Iniwan ako? Tanong niya sa sarili at napailing-iling. Nagpunta na lang siya sa bar counter. Kuya, 1 shot please. Utos niya sa bartender habang kinakalkal ang bag para hanapin ang cellphone. Your order, ma'am. Otomatikong natigilan siya at nag-angat ng tingin nang marinig ang pamilyar na boses. Felix? Bulalas niya at hindi makapaniwalang napatitig sa lalaki. More order, ma'am. Sa halip ay tanong nito. Umiling naman siya. Dito ka pala nagtatrabaho? About what happened kanina. Hindi yun ganun na iniisip mo. Mababang boses na sabi niya sa huling linya. Wala naman akong karapatan para isipin ng kung ano man. Seryosong sagot nito na ikinatigil niya. Bakit mo ko tinalikuran? Tinawag kita. Dahil kasama mo siya. Ayoko namang magpakamartir at panoorin ka habang nakikipaghalikan sa kanya. Seryoso pa rin sabi nito. Hindi siya makapaniwalang napatitig dito. Hindi ko ginusto yun. I was shocked pero tinulak ko rin siya. Paliwanag na depensa niya. Bakit hindi mo ako inaabol kung gusto mo talagang makausap ako? Tanong nito sa mapanghamong tono. Dahil naguguluhan ako. Hinahabol ako ng ex ko at gusto niya akong halikan. While you, binabaliw mo ako kakaisip kung ano bang nararamdaman ko at ano bang gusto mong iparating sa mga linya mo sa akin. Frustrated niyang sagot sa lalaki bago ininom ang shot na bigay nito. Ang manhid mo.
Simpleng sabi nito. What? Isa pang shot? Utos niya. Hindi ako manhid. Bakit hindi mo ako diretsahin? O talagang matapang ka? Naglapag ito ng isa pang shot na agad niyang nilagok habang hinihintay ang sagot nito. Gusto kita. Gusto ko ligawan ka. Gusto kitang mapasakin. Masaya ka na? Pero hindi pwede. Dahil nakakulong ka pa rin sa nakaraan mo. Sagot nito habang umiigting ang panga at seryoso nakatingin sa kanya. Now, happy? Napakurap-kurap siya bago tumango. I'm already healed. Nakalaya na ako sa nakaraan ko dahil hindi ko na siya mahal. You know why? Dahil ikaw ang dahilan. Lagi mo kinukuha ang atensyon ko, kaya sa'yo lahat napunta. Ito naman ang natigilan habang nakatitig sa kanya. Ikaw ang gusto ko, Felix. Handa na akong magmahal muli. Kusang nagbukas ang saradong puso ko para sa'yo. Dahil naramdaman niyang ligtas siya sa'yo. Pag-amin niya, napapikit na lang siya sa dibdib ng lalaki nang hawakan siya nito sa batok at siilin ng mainit na halik. Nasa pagitan nila ang harang sa bar counter. Nang maghiwalay sila ay natawa na lang siya nang makitang nakatitig sa kanila ang ilang customer at kasama nitong bartender. Pwede ko bang i-table muna to? Tanong ni Nadine sa kasamahan ni Felix. Tumangulang ito kaya napangiti siya. Hinila ni Nadine palabas si Felix ng bar at dinala sa kotse niya. Asa naman tayo pupunta ngayon? Tanong nito sa kanya. Kilalanin natin ang isa't isa. Nakangiting sagot niya bago binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho paalis kasamang lalaking bumibihag sa kanyang puso. Dapat kasi hinintay mo ko. Nilapitan mo ko at maaga mong sinabi. Napapailing niyang sabi sa lalaki. Hindi mo ako masisisi. Nakita ko kayong dalawa at kung paano kanya halikan. Natakot ako. Akala ko bumalik ka na sa kanya. Iwas tinging sagot nito. Hindi yun mangyayari. Dahil ikaw na ang laman nito. Mayabang niyang sabi at bahagyang tinurong dibdib kung nasaan ang puso. Nagbunga rin pala mga pangungulit ko sa'yo. Nakangisi ng sabi nito na ikinairap niya. Yeah? At ano, pagtapos balak mo na lang ako iwan? Ganun ba? Matare kunwari niyang tanong. Hindi. Balak kitang anakan at patabain. Ngising sabi nito habang may mapaglarong emosyon na nasa mga mata. Shut up, Felix. Hirap akong nagpapayat tapos ibabalik mo lang sa dating katawan ko. Inis niyang tanong. Depende. Mayabang na sabi nito. Sakto naman na traffic sa kalsada. Kinabig siya nito at muling siniil ng mainit na halik. Ang halik ni Felix ay bumaba sa panga ni Nadine hanggang sa umabot sa leeg, pataas sa likod ng kanyang tenga, pabalik sa kanyang labi. Napapikit na lamang siya at impit na napaungol sa kiliting binibigay nito sa kanya. Felix, daig niya sa pangalan nito nang buhatin siya nito at ipaupo sa kandungan ng lalaki. Matagal pa naman dahil traffic. Saglit lang to. Paus na boses nitong bulong sa kanya na nagbigay sabik sa kanya. Tumango siya rito. Mabuti na lang rin at tintad ang sasakyan niya. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya muling masasaktan dahil pumili siya ng taong kaya siyang tanggapin, payat man o mataba. Magbago man o hindi ang katawan, kaya pa rin siyang mahalin ng totoo. Nagsisimula pa lang sila pero alam niya na pareho nilang haharapin ang pagsubok na magkasama. Hindi lahat ng pangit na simula ay mananatili. May bagay lang talaga na naghihintay ng tamang pagkakataon bago dumating ang magandang pangyayari sa ating buhay.
Napapansin kong